Magandang umaga po. Salamat ulit sa pagkakataon upang makapagbigay ng update sa latest news from the House of Representatives. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa pagdalo po ng mga kasama natin sa media para pag-usapan po yung iba't ibang mga usapin ngayong araw po na ito. Thank you, sirs. We will take the first question from Krisia Subing-Subing of Philippine Daily Inquirer. Hello, good afternoon, sirs. Sir, una po, kaninang umaga nag-issue na po ng resolution ng PICAB revoking the licenses of the 9 Diskaya companies po in relation to their admission na they join biddings together po. Comment lang po on that, sir. Well, una sa lahat, siyempre, tama hong ginawa yon, tama ho na revoke. Pero ang tanong din nating mga kababayan ngayon ay, bakit ngayon lang? Bakit kailangan po magkaroon po ng pagsisiyasat ang Senado at Kongreso bago ho ma-revoke? Ibig sabihin, parang kaya naman pala nilang gawin ng sila eh. Bakit po nag-antay pa ng ilang taon ng pangloloko sa mga kababayan ho natin, pagkukuha ng mga kontrata sa pamamagitan ng iba't ibang mga kumpanya at pagsali sa mga bidding na sila-sila lang din po ang kasali. So, isang hakbang po ito para sa pagpapanagot sa mga diskaya at sa mga firms po nila, pero hindi po tayo dapat matapos doon. So, yung pong House Infrastructure Committee ay magpapalabas po ng subpoena laban sa dalawang Diskaya Link companies at inaasahan po natin na magpapakita po sila sa susunod po naming pagdinig. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Terry, no? Alam natin na may engineering process doon. So, ang ginagawa ng committee ngayon, yun nga, tinanggal na ng PICAB. Pero, ang isa sa mga ginagawa ng Infracom is to reverse engineer to make sure that the loopholes and gray areas matakpan na po natin para hindi na po maulit yung mga nangyari. Follow-up question, sir. Yung Senate Blue Ribbon po, they've already requested ILBOs or Immigration Lookout Bulletins po dun sa mga contractors and sa mga DPWH officials who are involved in the flood control scandal nga po. Will you follow in the footsteps of the committee, especially since kahapon po di nga po sumipot yung mga diskaya and medyo parang sunod-sunod na yung nangyayari sa kanila, na-seize na yung kotse nila, ito na-revoke na yung licenses nila, and baka maging flight risk na po sila? Well, I think this is something that the committee will also do. And may nakita niya ata akong dokumento, hindi lang po yung Senate Committee. Yung pong may request ng lookout bulletin, kahit po ata yung DPWH new leadership, ay meron din po atang panawagan po ng lookout bulletin sa Department of Justice. So, correspondingly, the House Infrastructure Committee will also definitely request the DOJ to issue this order to the Bureau of Immigration. Last question na po. Sir, in relation naman po dun sa isa sa mga pinakamalaking findings ng committee kahapon, yung admission nga po ni District Engineer Henry Alcantara po. What did you make of his excuse po na he was just negligent po when he signed the completion certificates for the ghost projects in Bulacan po? Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. We rejected it yesterday and we reject it today. District Engineer Alcantara intentionally defrauded government in not implementing the Baliwag Bulacan Ghost Project. He was there in the beginning. Ibig sabihin, doon po sa pagpirma ng kontrata. He was there in the first signing of the check, issuance of the check. Doon po sa, ata yung paglalabas po ng resibo. Ang kulang na lang ho namin yung dulo, kung kasali pa rin ba siya pinakadulo na pumirma dito po sa issuance po ng cheque sa Sims Construction Trading. So, again, he can make the defense na negligence ho siya, pero obviously yung negligence ho, hindi ho yung totoo eh. Ikaw yung head of agency, ikaw yung boss ng opisina. Hindi ho ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Ang huling pirma ay kay District Engineer Henry Alcantara. So meron ho siyang aktwal, direktang, mabigat na pananagutan dito po sa ghost project po na ito sa Baliwag, Bulacan.
Krisha? Okay, next question will come from Elson Kismori of Manila Bulletin. Hello, Kongs. Good afternoon. For Kong Terry po, it was an 8-hour hearing yesterday. Kindly give us your assessment po of the information po na we found out yesterday. Well, I think magkakasama ho kami ni Deputy Speaker Paulo, no? Dito po sa mahabang hearing po na ito mula umpisa hanggang dulo. At I think naging successful po yung komite na talaga pong maging focused dito po sa ating pangako sa taong bayan na we will be project-based, evidence-based. No? At hindi ho tayo sabog sa pagpapatupad po ng ating pong pagsisiyasat. So yung unang dalawa po na mga ghost project at substandard projects na ilatag ho natin ng malinaw po ito. Si District Engineer Henry Alcantara, yung pong maraming mga admissions niya, particularly ho doon sa mga kontrata na kanya pong pinirmahan, doon po sa mga aktual na mga dokumento hanggang sa resibo. Talaga po tinanggap niya po yung ilan po sa mga pinakita sa kanyang mga dokumento. So, ito pong mga bagay na ito, magsisilbi po itong mga dokumento, ebidensya sa future criminal proceedings, administrative proceedings laban sa kanya at sa lahat po ng magiging sangkot dito. Kasama ho yung Sims Construction Trading, kahit po yung pang mga ibang mga tauhan pa sa District Engineering Office po ng First DEO po ng Bulacan. Pangalawa, siyempre nasimulan na din po yung pagsisiyasat dun sa iba pang mga aspeto no nung kaso po na ito. May mga na-unleash din po ng mga admissions din po kaya District Engineer Alcantara, particularly yung kanya pong gambling habit, yung pong paggamit ng mga peking IDs no sa paglalaro po sa casino. So na-unleash din po yan kahapon. Yung sa PICAB licenses din po, no? Talaga nakita ho natin doon na talaga may problema ho sila doon sa kabagalan ng pag-revoke, pag-penalize doon po sa mga airing contractors. At nakita natin ngayon, because there was a Senate and a Congress hearing, they were actually compelled to act, no? And to a certain extent, may binanggit din ho siya DS J. Kong Hun kahapon na kailangan magkaroon ng lifestyle check, no? Doon po sa mga opisyal po ng PICAB na baka naman talaga involved po sila dito po sa bentahan ng mga lisensya. At panghuli, syempre, marami din ho tayong mga natanong po ng mga kontratista doon, no? So, isang bahagi po doon yung pagtatanong po ni Congressman Jokno sa Center Waste, no? Na nag-donate po kay Senate President Cheese yung kanila pong may-ari, no? So, we will let him proceed with that line of questioning in the future hearing. Pero pangalawa, syempre, yung pangako din ho natin to investigate further doon po sa mga undercapitalized firms, no? At very specific ho yung pagbabanggit natin mula umpisa hanggang dulo. Doon po sa MG Samidan at meron pong actual admissions po tayong na-elicit mula doon. Yung pong binabanggit niya na meron po silang 1 billion in cash bilang isa pong single proprietorship. Ibig sabihin po noon, hindi po ito kumpanya, ibig sabihin hindi po ito mga magkakaibigan na naglatag ho ng pera. Si Mrs. Samidan po, ang admission niya kahapon, siya mismo. Meron po siyang 1 billion in cash, no? For context, yung mga pinakamalalaki pong mga kumpanya sa construction business sa Pilipinas, pag tinignan po ninyo yung mga financial statements po nila at yung laki po ng mga kumpanya nila, hindi po ganun kalaki po yung cash in hand po sa mga financial statements po nila. Yung mga developers at construction firms na nakalista po sa Philippine Stock Exchange, hindi ho ganun kalalaki yung po mga cash in hand. So, sisiyasatin pa ho natin further, no? Ito pong misteryo nito pong MG Samidan single proprietorship. At this point, wala pa ho tayong binabanggit na wrongdoing po sa kanila. Pero syempre, hindi lang din naman sila yung single proprietorship actually. Doon po sa mga top 15 contractors. Meron pa ho atang isa. So we will look at it, we will look at them para makita ho talaga natin how they actually operate, and if we find out further
that's when we will make some conclusions as to their operations. Saka yung 8 oras naman ng hearing kahapon wala akong moment na nakita na tumanggi si D.E. Alcantara sa kahit anong binato sa kanya. Pati nga yung pagsabi niya ng negligensya pag-amin yun na hindi niya nagawa na maigi yung trabaho niya. So wala siyang tinanggi actually. Lahat ng binato sa kanya kahapon, tumango lang siya. Saka nagpaliwanag ng konti. Pati yung paggamit ng mga peking ID sa casino, sinabi naman niya lahat. Pati yung pagsabi niya na negligent siya, pag-amin na rin yun na yung command responsibility sa kanyang trabaho niya, ay hindi niya nagawa na maayos. Siguro panghuli na lang doon sa admissions po ni D.E. Alcantara. Very important po to note na I think talagang tinatanggap na niya yung kapalaran po niya. Alam niya na meron hong pagtatanggal sa serbisyo na mangyayari po rito. Tingin ko tanggap na niya na baka hindi na siya makakapagretiro mula sa DPWH. Tingin ko tanggap na niya na meron ho talagang kulong dito po sa nangyari po talaga dito sa Ghost Project po na ito. Ang hindi na lang humalinaw, tingin ko at in his mind ay kung plunder ba ito o hindi at kung siya ba talaga yung pinaka-main principal dito po sa nangyari pong ito. Kasi if you say that you're negligent, basically you're actually saying na you are not the most responsible. But I'm speaking as a lawyer. I think D.E. Alcantara, as the district engineer of that office, head of agency, is the most responsible for the Ghost Project in Bulacan. Kongs, bale, ang mostly na pag-usapan po natin ay yung First District po of Bulacan. But do we have reason to believe after one hearing na the practice is prevalent or nag-i-exist sa ibang lugar po sa Pilipinas? Well, that is what the Infrastructure Committee is there to find out po. No? So, pwede ho kasing hindi lang po ito sa lugar po na ito. No? In fact, yung Wawa Builders, di ba, sa Senado, ito po yung kumpanya that when asked if you have ghost projects, ang sagot po niya ay, I invoke my right against self-incrimination. Ibig sabihin, he cannot actually make a direct answer of a yes or a no. And to be clear, yung pong Wawa Builders, hindi lang po sa Bulacan nag-ooperate. Nag-ooperate po siya sa iba't ibang mga lugar pa po. No? So, it is not just confined to that particular district engineering office. No? So, pwede ho tayo magsimula doon sa pagtilad-tilad po ng mga Wawa projects kung meron pa silang ibang ghost projects. Kasi I'm quite certain the entire setup of syndicating it in that district office, if there's a ghost project in the next district engineering office, malamang it's the same setup po. So, as soon as we get to that point, titignan po natin. Last na po from my end po. Kuha na lang po na reaction. Senator Lacson has flagged 51.82 billion worth of vague and distinct insertions in the 2026 NEP, supposedly for flood management programs in NCR and Regions 1, 2, and 3. In the context po ng mga nakita rin po na discrepancies ni DS po no, sa NEP, yung pong sinabi niya last week, ano pong masasabi po ninyo doon? Well, una sa lahat, ang last touch sa National Expenditure Program ay hindi po Kongreso, hindi po Senado, kundi ang Department of Budget and Management. Ang first touch sa NEP, particularly sa DPWH, sa mga infrastructure projects, ay wala pong iba, kundi po yung DPWH. In fact, doon po sa hearing kahapon, yung pong tatlong proyekto sa Bulacan, NEP-originated projects, anong sabi ng District Engineer, Henry Alcantara? Siya daw po yung nag-propose nito pong mga proyekto po na ito. So basically, the DE was the one who proposed, the DE was the one who implemented the project. Hindi ba? So, I think that question is properly asked actually to the executive and not to Congress. Sundan ko lang yun, no? Pati sa akin po, I can use my district as an example. Sa classrooms po, may mga completed na naisubmit dun sa